Si Tantan, Lisa, Tutoy, Ahmad, Sally at Neneng. 6 na magkakapatid na hinubog ng kahirapan. Patuloy na umaasang malalagpasan din nila ang kapalarang kinagisnan. So, narito tayo sa tabing dagat kung saan matutunghayan natin ang buhay ng magkakapatid na Rocas. Maagang naulila ang magkakapatid dahil sa maagang pagkawala ng kanilang mga magulang. Gayunpaman ay pilit nilang nilalabanan ang kahirapan na kanilang nararanasan. Ang pangarap ng magkakapatid na kay tagal na nilang nais matamasa. Ito ay ang makapag-aral, matutong magsulat at magbasa. Saan dito yung bahay niyo? Dito po. Walang bubong, saka sira-sira. Paano kayo natutulog dito? Okay lang naman po. So, ito yung bahay niyo. Hindi ba delikado dito? Paano kayo napasok sa loob? Dito po. Baka matulog ka. Hindi ako. Ang delikado naman ang daanan niyo. Ano na po? Mabigat po ko. Dito po kami nagluluto. Dito po. Ingat po kayo. Dito Eh di, wala kayong sara dito. Wala po. Sanay na po. Okay lang. So, dito kayo natutulog. Buhat kayo, magkakapatid. Kaso Opo. naman kayo dito. Opo. Hindi ba malamig dito? Pinagkakasya naman po. Ay, ito papasok po kayo. Dandahan lang po. Dito po. Napakalat. Ang isang tama. Buti nakakatagal kayo dito. Opo. Kinakaya naman po. Tayo na pag nasasara ko talaga. Dito po sa kabila. Dito po yan sa tutulog si kuya sa kabila. Dito po kami magkakapatid. Kami po mga bunso. Dito po si kuya. Kasi bakit po baka magalit si kuya? Dito naman po yung ano namin. Dito po kami tumitingin pag wala na po talaga kaming magawa. Kaya butas-butas yung mga bubong niyo. Dito po. Bakit na po? Sanay na po kami. Dito po tayo. Dito po. Minsan po, dito po kami natawin ng mga kapatid ko. Dito po kami. Ako, silip po kami sa dagat. Yan. Nantay ko namin si Kuya. Paano kayo pag malakas ang ulan? Bumagal kayo? Dito. Kayo yung nalipas? Hindi po, may parte po kami ng bahay namin na may bubong po. Doon po kami nag-asiksikan. Kesa Hindi naman, kayo nagkakasakit pag kayo naabot ng ulan? Dito? nakakasakit po. Pero kinabukasan po nawawala din naman yung mga sakit namin. Kaya nasasanay na lang po kami na ganun po yung nararanasan namin sa araw-araw. At nakausap din namin ang tiyahin na nag-iisang malapit na kamag-anak ng magkakapatid upang itanong kung ano ang kalagayan ng mga ito. So, ikaw na lang natitirang kamag-anak ng mga bata? Opo, simula nung nawala yung mga magulang nila. Tapos pag meron naman kaming sobrang pagkain, binibigay ko sila. Hindi ka ba nagsasawa or nahihirapang sa pagtulong sa kanila? Hindi, kasi ako na lang din naman yung malalapitan nila. Inisa-isa din namin kausapin ang magkakapatid upang malaman kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan, gayong hindi sila nakakapag-aral. So, kayo, paano nyo natutulungan si kuya niyo? Nagtatrabaho po kami, minsan may tumatawag sa amin upang magbuhat ng kahoy at binibigyan din naman po kami kahit pa paano at malaking tulong na po yung para sa amin. At kami naman po ay nangangalakal minsan nangunguha po ng mga yero, karton, bote at ibinebenta po namin sa mga mangangalakal para po may maibigay kami sa aming kuya pambili po namin ng pagkain. Yun lang.
At dito din namin natuklasan kung paano nga ba nagkaroon ng ganitong kalagayan ang isa sa kanilang kapatid. So, kamusta naman kayong dalawa? Okay naman po. Nalulungkot lang po ako gawa ng hindi ko po matulungan yung mga kapatid ko dahil po sa kalagayan ko. So, ito bang pagkapilay mo ay aksidente or sadya kang pilay nung pinanganak ka? Anong bata po kasi siya, nalaglag po siya sa hagdan. Tapos po, lahat naman po, inano po namin siya ng humingi po kami ng tulong. Kaso po, wala naman po masyadong nagbigay. Kaya po, hindi na po namin siya napagamot ng matagal. Kaya po, tuloy na po siyang matulog. Yun po. Binalikan namin ang magkakapatid na naninirahan sa tabing dagat para tingnan ang sitwasyon nila sa buhay. Kung gaano ba kahirap ang kanilang buhay na dinadanas. Dito aming naabutan ang pag-uwi ng panganay sa magkakapatid galing sa pangingisda. At kitang-kita ang marka sa kanyang muka, ang pagod na kanyang nadarama. Gantong buhay na lang ba yung gusto mo? Ayaw mo na mag-aral? Gusto ko po sana. Kaso simula po nung namatay yung mga magulang ko, ama ko na po yung tumayong magulang sa kanila. Paano yung sarili mo? Yung mga pangarap mo? Nagkaroon po ako ng pangarap. Ngunit mas iniisip ko po yung kapakanan ng aking mga kapatid. Mas importante po sa akin yung makakain kami ng 3 beses isang araw, maging masaya po kami sa araw-araw, at magkakasama po kami. Kamusta ka naman bilang ate sa mga kapatid mo? Pag wala si kuya mo, ano mga ginagawa mo? Ulit lang po. Katulad ng ako po nagpapakain sa kanila. Ako po nagluluto. Ako. Bilang po kasing ate, lalo na po may kapatid ko kung may ganong kalagayan. Hindi po madali. Ito lang po, yung kuya ko naalis po siya ng alas 3 ng hapon. Kinabukasan na pinabalik. Hindi po madali yung ganon kasi hindi ko po alam kung ano oras, sa tapang oras ba siya babalik. Mag-aalala din po ako sa amin kasi nga po ako lang po yung pinakampanganay sa bahay. Ano oras po siya nauwi. Hirap po. Ito, may dala akong ulam. Salamat po dito. Sige, kumain lang kayo. Sige, kumain lang kayo. Kailan tayo? Kain ka na. Paano ka na? Ikaw kuya, paano ka? Sa gitna ng hapagkainan, makikitang pilit na ipinagkakasya ang pagkain na meron sila. Ano? Madalas po, madaling araw po umuwi si kuya. Minsan po, hindi na po siya kumakain pag siya po ay aalis dito sa bahay. Para lang po magap siya, makapangisda at marami po siya huli para po may ibenta. At yung may ibenta po, pambili namin bigas at yung matitira naman pong isda ay ulam namin sa magapon para po makakain po ng 3 beses sa isang araw. Grabe pala talaga ang sakripisyo mo po yun, no? Para sa inyo. Kabilang po ang aming Yakap Foundation sa pagtulong sa magkakapatid na Rojas. Every month pong makakatanggap ng grocery package ang magkakapatid na Rojas. At unti-unti na rin po naming inaayos ang mga papeles ng magkakapatid upang sa gayon ay maproseso na ang kanilang pagbabalik-aral. Maraming salamat po! Leaving footprints in the snow.
Ang kwento ng magkakapatid na ito ay isang inspirasyon na hindi hadlang ang kahirapan upang hindi magpatuloy sa hamon ng buhay. Ako si Maisel S. Villamayor at ito ang dokumentaryo tungkol sa murang edad lumalaban sa kahirapan.